Bayan sa pagpapatuloy po ng aming pagpapatrol kaugnay sa mga bayaning Samareño ng Special Action Force, ilalahad naman natin ngayon ang kwento po ni PO2 Rodel Ramacula. Paano tinatanggap ng pamilya ni PO2 Rodel ang nangyari sa anak? At para po sa alaala ng mga nasawing bayani o napatay ng mga bayani, ano ang hiling ng pamilya sa gobyerno? Yan po ang part 3 sa pagpapatrol ng KSP, Kabayan Special Patrol. Damang-dama sa pag-iyak ni Nanay Helen Ramacula ang hinagpis dahil sa sinapit ng kanyang anak na si PO2 Rodel Ramacula. Sa bayan ng Rosario, Northern Samar, lumaki at nakaranas ng mahirap na buhay si PO2 Rodel Ramacula, 27 taong gulang. Para makarating sa bahay ni na PO2 Rodel, kailangang sumakay ng habal-habal dahil sa maputik at sira-sira ang daan. Pangalawa sa 5 magkakapatid, si PO2 Rodel na tanging siya lamang din ang inaasahan. Pinag-aaral niya ang kanyang isang kapatid sa kolehiyo na si Rayandel. Yung isa high school, hindi niya pinag-aral kasi hindi pa niya kaya na. Nakikisaka lamang ang ama ni PO2 Rodel. Pero dahil sa hirap ng gawain at na-stroke pa noong nakaraang taon, kaya hindi na makapagsaka. Graduate ng Criminology sa Colegio de San Juan, Northern Samar, si PO2 Rodel. Mahilig siya magtumakbo talaga? Oo nga, naglalakad lang siya, hindi siya sumasakay. Yung baon niya, 10 pesos lang. Mga estudyante, 10 pesos araw-araw. Oo. Anong nabibili niya? Yung ulam, nakakalahating ulam is 750. Natitira siyang 250, tinatabi niya yung 250. Di ba 5 days? Oo. Mayroon siyang 1250. Itatabi niya ulit. Kasi pag hindi ako nakabigay ng pera sa kanya, Diyan siya kumukuha? doon naman siya kumukuha sa 1250. Pagka-graduate, nag-training siya sa PMP hanggang sa ma-recruit sa Special Action Force noong 2010. Dito na nagkakilala ang mga kabady niya na sina PO1 Joseph Sagonoy at PO2 Noel Balaca. Sabi niya, Mama, meron akong kabady doon, yung tinuturing niya na parang kapatid daw, na parang isa lang yung likaw ng kanilang... Kasi Samar din. Oo. Ang girlfriend ni Rodel na si Vida Tabangcura, OFW sa Dubai, ang kausap ni PO2 Rodel bago magpunta ang grupo ng SAF sa Mama Sapano. Sabi niya, mayroon daw silang pupuntahan ng kalaban daw nila 1,000 daw. Tapos nung nagbibiyahe na sila, sinasabi niya kung nasaan na sila. Telepono? Sa chat lang po kasi sa Facebook lang po. Sabi niya, andito na kami sa daan, papunta na kami ng Cotabato. Oo. Tapos nasiraan daw sila. Ilan ba kayong pumunta dyan? Sabi niya, sa company daw nila, 40 daw silang pinadala sa 50 sack. Yun lang, tapos wala na, hindi na kami nag-chat noon. Vice President. Mula sa Dubai, nalaman ni Vida ang nangyari kay PO2 Rodel nang tawagan siya ng kasamang SAF. Parang nag-blackout yung ano ko. Kasi sabi niya, sis, wala na sila, sergeant, naubos daw sila. Pati yung asawa nung SAF na yun nadali. Ibinalita naman ni Vida ang nangyari sa tita ni Rodel na si Belen na OFW naman sa Hong Kong. Saka nito ipinaalam naman sa pamilya ni Rodel. Hindi ko malaman yung gagawin ko. Kung nakita ko yung anak ko na ganyan. Sabi ko, kung sino pa yung inaasahan ng papa niya, siya pa yung kinuha. Nakakaawa. Kasi yung tama niya sa baril sa ulo, diretso papunta doon. Nangako naman ang Pangulong Noynoy Aquino na bibigyan ng scholarship ang mga kapatid ni Rodel at ipaayos ang bahay nilang nasira ng bagyong Ruby. Hiling din ng pamilya Ramacula na may paayos ang kanilang daan at maipagawa ang eskwelahan kung saan nagtapos ng elementarya si PO2 Rodel. Nailibing na si PO2 Rodel Ramacula noong 7 ng Pebrero. Sana hindi ka namatay kasi mahalaga ka sa amin. Importante namin mabuhay ka lang kasi hindi nabibili yung buhay
hindi nga po matatawaran ang sakripisyo ng mga maisog nga Samareño na sina PO1 Joseph Sagonoy, PO2 Noel Balaca at PO2 Rodel Ramacula na hanggang sa huling sandali ay tumupad sa kanilang tungkulin. Lahat po ng pamilya ng 3 bayaning Samareño at maging ang iba pang pamilya ng mga napatay na SAF Commando ay umaasa na sana'y tuparin po ng Pangulo ang kanyang pangako na katarungan para po sa napatay at lumabas ang katotohanan.